Kumusta? Sigurado akong pamilyar na kayo sa kwento ni Moises, di ba? Yung kwento na pagkatapos ng lahat ng hirap, umabot lang siya sa hangganan ng lupang pangako. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na yung kwentong yun ay may mas malalim na kahulugan para sa ating lahat ngayon? Ating alamin ang nakatagong mensahe sa likod ng isa sa mga pinakasikat na istorya sa Biblia. Paki-imagine nyo to. 40 taon. 40 taong kang naglakbay sa disyerto. Pinangunahan mo ang isang buong bansa. Hinarap mo lahat ng pagsubok at sa wakas, ayan na, natatanaw mo na yung premyo, ang lupang pangako. Pero biglang sinabi sa'yo, sorry, hanggang dyan ka na lang. Grabe yung bigat nun, di ba? So, yun talaga yung malaking tanong. Bakit? Bakit naman hindi siya pinayagang makapasok gayong siya ang nagdala sa kanila doon? Well, yung sagot sa tanong na yan mismo ang magbubukas ng isang napakagandang espiritual na katotohanan na ating siyasatin ngayon. Okay, so para masagot natin yung bakit, kailangan muna nating balikan yung esena. Ano ba talaga ang sitwasyon? Sino-sino ang mga bida? Dito kasi magsisimula ang pag-unawa natin sa lahat. Ito yung crucial part. Hindi nagtapos yung kwento kay Moises. Actually, isa itong bagong simula. Yung paghinto ni Moises ay senyales lang pala na may ipapasang responsibilidad. At itong paglipat ng pamumuno mula kay Moises papunta kay Josue, dito nakatago yung buong sekreto. Kasi alam nyo, itong kwento na to ay hindi lang tungkol sa kasaysayan. Isa itong napakalaking alegorya, isang spiritual picture book kung iisipin. So halika, himayin natin yung mga simbolo para makita natin yung totoong mensahe sa likod nito. Unang-una, yung lupang pangako o Kanaan. Hindi lang yan basta isang lugar sa mapa. Simbolo yan ng isang mas mataas na mithiin, isang espiritual na kaharian. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang isang physical na teritoryo, kundi isang espiritual na mana. Ngayon, si Moises, sino ba siya sa alegoryang ito? Well, siya yung nagdala ng kautusan mula sa Diyos, di ba? Yung 10 utos na nakaukit sa bato. So sa kwentong ito, si Moises ang personifikasyon, ang mismong larawan ng kautusan. At eto na, eto yung magkoconnect ng lahat. Si Josue, alam nyo ba na sa original na wikang Ebreo, ang pangalang Josue ay Yeshua? At kapag isinalid mo yung Yeshua sa Griego, ang kalalabasan ay Jesus o Jesus. Parehong-parehong ibig sabihin, ang Panginoon ay kaligtasan. Napakalupit, di ba? So kung pagsasama-samahin natin lahat yan, heto ang buod. Ang kautusan, si Moses, parang isang perpektong mapa. Ituturo niya sa iyo kung nasaan yung destinasyon at ipapakita niya sa iyo kung naliligaw ka. Dadaling ka niya hanggang sa mismong pintuan pero hindi ka niya kayang ipasok. Iba ang kailangan mo para makatawid. Kailangan mo si Josue. Sige, laliman pa natin ng kaunti. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng tipan na dala ni Moises kumpara doon sa dala ni Jesus? Kasi dito natin makikita yung malaking pagbabago mula sa isang bagay na nakasulat sa bato papunta sa isang bagay na nakasulat na sa ating mga puso. Mahalaga tong tandaan, ha? Hindi ibig sabihin na masama yung kautusan. Sa totoo lang, perfecto yun. Banal, matuwid at mabuti. Yung trabaho niya ay parang salamin. Ipinapakita niya sa atin yung dumi, yung mga kasalanan natin. Pero habang tinutukoy niya yung problema, hindi siya yung gamot, hindi siya yung nagbibigay ng lakas para malinis yung dumi. At dito sa slide na to, sobrang linaw ng kaibahan. Sa unang tipan, ang pundasyon ay batas sa bato. Sa bagong tipan, ang pundasyon ay batas na nasa puso na, sa tulong ng banal na espiritu. Mula sa panlabas na pagsunod, naging panloob na pagbabago. Yun yung game changer. At tingnan niyo pa tong isang napaka-interesting na pagkakatulad. Yung kabanal-banalang dako sa lumang tipan, isa yung perpektong kubo. At sa loob noon, nandun yung kaban na naglalaman ng kautusan. Well, anino lang pala yun ng bagong Jerusalem sa hinaharap na isa ring perpektong kubo. Pero this time, wala nang aban. Ang nandun na ay ang mismong presensya ng Diyos at ang puno ng buhay. Okay, so napag-usapan na natin yung mga leader. Ngayon, ilipat naman natin yung tingin natin sa mga tagasunod, yung mga tao. Kasi yung paglalakbay nila, kumakatawan din sa isang malalim na espiritual na pagbabago na kailangan nating lahat pagdaanan. Dito pumapasok yung konsepto ng lumang pagkatao at bagong pagkatao.
Yung unang henerasyon na lumabas sa Ehipto, yung mga nagreklamo at sumuway, sila yung lumang pagkatao natin na hindi kayang pumasok sa pangako. Yung bagong henerasyon lang, yung mga ipinanganak sa disyerto, yung bagong pagkatao na isinilang sa espiritu, sila lang ang nakatawid. Itong timeline, pinapakita nito na ang spiritual transformation ay isang proseso. Hindi ito overnight. Yung 38 taon sa disyerto, yan yung panahon kung saan kailangan mamatay muna yung ating lumang pagkatao para mabigyan ng daan yung bago. Isa itong napakahalagang proseso ng paghanda. So ngayon, i-connect na natin ang lahat ng dots. Pagsamasamahin na natin ang lahat ng konseptong ito para mabuo natin yung kompletong mapa ng espiritual na landas na itinuturo ng alegoryang ito. At heto na, dito lahat nagtatagpo. Simple lang yung 4 na hakbang. Step 1. Ibinapakita sa iyo ng kautusan na may problema ka, na may kasalanan ka. Step 2. Binibigyan ka ng kapatawaran sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Step 3. Binibigyan ka ng banal na espiritu ng kapangyarihan para magtagumpay sa problema. At Step 4. Dinadala ka niya sa kaharian sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. At ano ang resulta kapag nakumpleto mo ang paglalakbay na ito? Wow! Ang laking pagbabago! Mula sa pagiging alipin ng kasalanan, nagiging anak ka na ng Diyos. Nagkakaroon ka ng tagumpay hindi lang laban sa kasalanan, kundi maging laban sa kamatayan mismo. Yang ang ultimate inheritance. Kaya sa pagtatapos ng lahat ng ito, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Kung si Moises, ang kautusan, ang nagdala sa atin hanggang sa pampang ng ilog, at si Jesus, ang nag-iisang makakapagpatawid sa atin, ang tanong para sa iyo ngayon ay, nasaan ka na sa iyong paglalakbay? Nakapayo ka pa rin ba sa tabi ni Moises o handa ka nang sumunod kay Jesus para tumawid patungo sa lupang pangako?